Bahagyang mahigit isang dekada na ang nakalipas, nasa rurok ng kapangyarihan nito sa gitnang silangan ang Islamic State ng Iraq at Syria. Sa sumunod na 10 taon, natanggal ang sentral na caliphate ng Islamic State, hinanap at kinitil ang mga mandirigma nito, at sinikap ng mundo na tuluyang puksain ang ideolohiyang nagpasimula sa jihadistang proto-state. Sa pangkalahatan, naging matagumpay ang malaking pandaigdigang pagsisikap na iyon. Hindi na hawak ng Islamic State ang malaking teritoryo sa karamihan ng bahagi ng mundo, habang ang mga gobyerno at kanilang militar ay nakatuon na sa mas agarang mga problema. Ngunit kahit na nawala ang kanilang lupain, hindi tuluyang nawala ang kilusan. Nagtago ito sa ilalim ng lupa, inayos ang mga pinsala mula sa 2010 at naghanda para sa isang posibleng muling pagbangon. Ang Islamic State ng 2020s ay isang ganap na ibang anyo. Lumawak ang organisasyon sa buong mundo. Nasa online ito at natutong gumamit ng autonomous communication, cryptocurrencies, shell corporations at iba pa para lumago sa mga anino. Ang organisasyon na minsang tinawag ng mundo na ISIS ay naging maliit na bahagi lamang ng isang pandaigdigang network. Mga selula, franchise at militanteng proto-state ang umiiral na may sariling layunin, ngunit nakikipag-ugnayan at minsan ay nagpopondo pa sa pagpapalawak ng isa't isa. Ang kasalukuyang Islamic State ay isang nabagong institusyon, itinayo upang umunlad sa isang nagbabagong mundo. At kahit sa Africa, Asia o gitnang silangan, ang bagong bersyon ng Islamic State ay unti-unting nakakakuha ng teritoryo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The Fronts. Ayon sa lahat ng aming indikasyon, ang sangay ng Islamic State sa bansang Somalia na malikhaing tinawag na Islamic State sa Somalia o para sa layunin ng video na ito, Somalia, ay nasa mahina na nitong kalagayan. Nakabase ito sa autonomous na estado ng Somalia sa Puntland, sa pinakadulong silangang bahagi ng teritoryo ng Somalia, dahil ang Somalia ay hindi kailanman naging seryosong banta sa katatagan ng bansa. Pagkatapos ng lahat, ang grupong ito ay halos walang kalaban-laban kumpara sa iba pang banta sa seguridad ng Somalia, lalo na ang mas malaki at mas makapangyarihang jihadistang puwersa, ang Al-Shabaab. Ngunit mula sa kanilang mga taguan sa kabundukan ng liblib na Puntland, nagbago ang Somalia sa unang mga taon ng 2020s at ang Islamic State ay nagsimulang umusbong. Nasakop nila ang ilang mga baryo, nakuha ang mga kumikitang minahan ng ginto at lumikha ng iba pang pinagkukunan ng kita para sa kanilang kilusan. Ngunit sa halip na palawakin pa ang kanilang teritoryo, nakatuon sila sa pagiging sentro ng pandaigdigang kilusan ng Islamic State. Nilikha nila ang komplikadong transnational na mga network ng pondo, gumawa ng propaganda para sa mga kaakibat na maaaring i-post sa buong mundo, at tinanggap pa ang ilan sa pinakamataas na leader ng Islamic State mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mataas na bundok sa isang lugar na autonomo at halos hindi pinapansin sa isang bansa na may mas malalaking problema, nagawa ng Somalia na gumalaw ng may relatibong kaligtasan. Ngunit nagsimula noong huling bahagi ng 2024 nang ang Somalia ay nasa ilalim sa walang humpay na pag-atake, hindi lamang ng mga puwersa militar ng rehiyon ng Puntland, kundi pati na rin ng sunod-sunod na pagsalakay ng puwersang panghimpapawid ng Estados Unidos. Pagsapit ng simula ng 2026, ang Islamic State sa Somalia ay ganap na gumuho at ang kanilang dating base ng operasyon ay winasak. Dahil dito, labis na nagulat ang mga malalapit na tagamasid ng pandaigdigang kilusan ng Islamic State nang ipahayag ng Moroccan intelligence noong March 25, 2026 na kanilang na-dismantle ang isang selula ng terorista ng IS Somalia sa kanilang teritoryo. Sa pakikipagtulungan sa Spanish intelligence, nalaman ng Morocco ang isang selula ng IS Somalia na kumikilos mula sa Tangier at Marrakesh. Ang Batel ay nakikipag-ugnayan sa pagpapondo at logistic support para sa maraming sangay ng Islamic State sa buong Africa, kabilang na sa Somalia, ngunit lumampas ang kanilang ambisyon sa ganoong antas. Ayon sa Moroccan intelligence, ang selula ay nagbabalak din ng isang nalalapit na pag-atake, hindi sa Morocco o kahit saan sa Africa, kundi sa Spain, na nagbigay ng kakaibang twist sa kanilang pagkakatuklas. Iniulat na ang selula ng Somalia ay nakikipagtulungan sa mga kinatawan mula sa isa pang sangay ng Islamic State, ang makapangyarihang Sahel, na kumikilos sa rehiyon ng Sahel sa Africa, sa timog ng disyertong Sahara.
Ito ang pinakabagong tanda ng lumalaking ambisyon ng sangay ng IS habang tinutuon ng grupo ang pansin mula sa pagiging puwersang pandigma sa Afrika tungo sa posibilidad ng pandaigdigang operasyon. Ang hindi inaasahang pagkakadiskubre sa Morocco ay inihayag isang araw lamang matapos ang isa pang kakaibang ulat sa pagkakataong ito mula sa Africa Defense Forum. Noong March 24, naglabas ang ADF ng ulat tungkol sa pagpapalawak ng Islamic State sa Libya. Bagaman naging pugad ng Islamic State insurgency ang Libya noong kalagitnaan ng 2010s, akala ng marami ay nakatuon na ang grupo sa ibang lugar. Tahimik ang Islamic State sa Libya halos isang dekada na. Ayon sa ulat ng ADF, muling itinayo ng Islamic State ang sarili sa buong hati-hating bansa sa mga lugar na kontrolado ng internationally recognized na gobyerno ng Libya at sa mga lugar na kontrolado ng makapangyarihang warlord na si Khalifa Haftar. Ayon sa ADF, nagkaroon ng malapit na ugnayan ng Islamic State sa mga network ng human trafficking sa buong Libya na nagdadala ng mga migrante mula sa Sub-Saharan Africa patungo sa mapanganib na paglalakbay sa Mediterranean. Sa katimugang bahagi ng Libya, partikular sa rehiyon na tinatawag na The Sun, nagawa rin ng Islamic State na makipag-ugnayan sa transnational networks na kumakalat mula sa war-torn Sudan, sa unstable na Chad, hanggang sa mga nakikipaglaban na militar sa Mali, Niger, at Burkina Faso. Ayon kay Adel Abdal Karthi, isang Libyan analyst sa Lebanese outlet na An-Naha, matagal nang hinihintay ng Islamic State ang ganitong pagkakataon sa Libya. Habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkasalungat na paksyon sa Libya, nagsimulang mas madalas makatagpo ng mga resurgent Islamic State cells ang Libyan intelligence, unang nanghihikayat ng mandirigma at pinapadala sa Somalia at Sahel. Pagkatapos ay naglilinis ng pera at nagpapatakbo ng shell corporations na nagkukunwaring humanitarian groups. Noong August 2025, iniulat na dismantle ng Libyan intelligence ang isang cells na nakakuha ng mortars, anti-aircraft guns, maraming bala at isang cross-border financial network na gumagamit ng cryptocurrency exchanges para maglipat ng pera. Kasunod nito, lumabas ang pangatlong ulat tungkol sa pagpapalawak ng Islamic State, sa pagkakataong ito mula sa conflict analyst na si Puelich. Ang ulat na ito ay inilathala sa Jamestown Foundation at itinatampok ang lumalaking presensya ng Islamic State sa hilagang Azerbaijan. Ayon kay Wojcik, bagong dating lamang ang Islamic State sa Azerbaijan at formal na itinatag ang sangay doon noong 2024. Ngunit sa nakalipas na ilang buwan, nahuli ang mga sel ng Islamic State sa yugto ng pagpaplano ng maraming pag-atake, kabilang ang planong atakihin ang embahada ng Israel sa kabisera Baku. Para sa Islamic State, ang Azerbaijan ay isang partikular na interesanteng lugar para magtayo ng base sa ilang kadahilanan. Hindi lamang nahihirapan ang bansa na subaybayan at sugpuin ang iba pang ekstremistang network sa kanilang teritoryo, kundi ito rin ay pugad ng iligal na bentahan ng armas at isang napaka-convenient na base operation para manghikayat ng potensyal na mga mandirigma mula sa buong rehiyon ng Caucasus. Ito ay lugar kung saan kilala ang ideolohiyang jihadist bilang mas karaniwan sa mga Sunni-Muslim na komunidad kumpara sa ibang Sunni communities sa buong mundo. Mula Morocco hanggang Libya at Azerbaijan, lahat ng ulat na ito ay nagpapakita ng nakababahalang trend. Kahit na ang Islamic State ay hindi laging nasa mga global headlines, patuloy pa rin itong lumalawak at organisado sa pagpasok sa mga bagong lugar. Oversight and opportunities. At ngayon, bumalik tayo sa pandaigdigang Islamic State. Sa puntong ito, nais naming ipahayag ang isang pahayag na sa tingin namin ay hindi gaanong kontrobersyal. Kung ang Global Islamic State Organization ay nasa yugto ng pagpapalawak, ito ay masamang balita para sa halos buong mundo, bukod sa mga miyembro ng Islamic State mismo. Ngayon, kung ang tatlong halimbawa na naibahagi namin ay ang kabuuan ng ebidensya ng pagpapalawak ng Islamic State, maaaring sobra-sobra ang aming konklusyon kung iisipin na lumalawak talaga sila. Pagkatapos ng lahat, karamihan ng Islamic State insurgents sa buong mundo ay hindi nakabase sa Libya, Morocco o Azerbaijan. At kung limitado lamang ang kanilang mga tagumpay habang tinataboy sa iba pang lugar, maaaring konklusyon natin na lumiliit ang impluensya at kapangyarihan ng grupo. Sa kasamaang palad, hindi iyon ang kaso. Para maunawaan ang mas malaking problema, tututok tayo sa gitnang silangan kung saan isang headline mula sa outlet na War on the Rocks ang pinakamalinaw na nagsabi nito, Islamic State containment is collapsing in Syria. Ayon sa War on the Rocks,
At sa ilang maliit ngunit vocal na grupo ng conflict analysts na nagsisikap ipaliwanag sa mundo ng higit sa isang taon na nakakuha ang Islamic State ng kritikal na pagkakataon na kumilos sa Syria matapos ang pagbagsak ng Assad regime noong Disyembre 2024. Upang linawin, ang bagong pagkakataon ng Islamic State ay hindi isang inevitability. Ito ay resulta ng mga pagkukulang sa seguridad, maling estratehiya, internal na alitan, at interbensyong panlabas sa post-Assad Syria na madalas walang pakialam sa banta sa seguridad na dala ng Islamic State. Pinakakamakailan at pinakamahalaga, ang bagong transitional leadership sa Syria ay halos winasak ang autonomous Kurdish-led government na minsang namuno sa hilagang silangan ng Syria. Ang desisyong ito ay nagdulot ng mahabang listahan ng lumalaking problema sa buong Syria at mas malawak na rehiyon. Ngunit ang pinakamalaking problema ay ito. Ang Kurdish-led government at ang paramilitary nila, ang Syrian Democratic Forces, ay inatasang kontrolin ang malalaking refugee camps na naglalaman ng libu-libong fighters at pamilya ng Islamic State. Nang inilunsad ng Damascus ang military offensive upang bawiin ang hilagang silangan ng Syria, hindi nagawang protektahan ng Kurdish forces ang mga kampo. At sa kabila ng limitadong intervention mula sa Estados Unidos upang ilipat ang mga detainee ng Islamic State sa Iraq, naging sakuna ang resulta. Bago ang Syrian offensive, ang pinakamalaking kampo sa lugar na ito, na kilala bilang Al-Hawl, ay tahanan ng humigit kumulang 24,000 na katao, karamihan kababaihan at bata na may koneksyon sa Islamic State. Ngunit nang napilitang umatras ang Syrian Democratic Forces nang walang maayos na pamamahala na maipasa sa pumapasok na militar, ang Al-Hawl ang naging lugar ng isang mass escape. Ayon sa mga opisyal ng US intelligence na nakipag-usap sa Wall Street Journal, libu-libo ng mga miyembro ng pamilya ng Islamic State ang nakatakas mula sa kampo at naglaho, kaya napagpasyahan ng American intelligence na maaaring umabot sa 20,000 ang dating detainees na malaya na ngayon sa buong Syria. Quoting the journal, matagal nang nagbabala ang mga security experts na ang mga asawa ng Islamic State fighters ay epektibong nag-aalaga sa susunod na henerasyon ng mga militanteng mandirigma sa malawak na pasilidad ng Al-Hawl. Upang linawin, ang kwento dito ay hindi na simpleng pinayagan ng transitional leadership ng Syria ang mga taong ito na magpalaya. Anuman ang sabihin mo tungkol sa pamunuan sa Damascus ngayon, at maraming pwedeng sabihin, talagang galit na galit ang mga dating jihadists na namumuno sa Syria sa Islamic State. Sa halip, mukhang ang mga pagtakas ay bunga ng ganap na maling pamamahala sa transisyon ng kampo. Parehong nagtuturo ng sisi sa isa't isa ang Damascus at ang Syrian Democratic Forces para sa breakout. Sa alinmang paraan, ang mga loyalista ng Islamic State ay nakatakas sa Syria sa isang napakasamang panahon. Mula sa perspective ng ibang bansa, malinaw na napakinabangan na ng organisasyon ang security vacuum na idinulot ng pagbagsak ng rehimen, pati na rin ang political na instability, sectarian infighting, at iba pang problema na bumabalot sa Syrian transition process. Naiintindihan ng Islamic State sa Syria na kung gagamitin nila ang security vacuum para sakupin ang teritoryo, malaki ang panganib na mapag-isang muli ang Damascus at ang maraming internal na kaaway nito para harapin ang iisang insurgent threat na lahat nila ay labis na kinamumuhian at maghahanap ng paraan na makipagtulungan. Sa halip, ginagamit ng Islamic State ang katotohanan na hanggat hindi nila inaakit ang atensyon, sobrang abala ang Syrian leadership para bigyang pansin sila. Mas maganda pa, sabay na rin na umatras ang Estados Unidos sa Syria at malamang ay matatapos ang withdrawal nila ayon sa plano hanggat hindi nagbibigay ng dahilan ang Islamic State para baguhin ng Washington ang isip. Ayon sa War on the Rocks, ito ay lumilikha ng permissive environment para sa radicalization na pwedeng gamitin ng Islamic State upang makapasok sa state structures at muling buuin ang mga network. Ang misyon ng Washington laban sa Islamic State ay nagtatapos sa mismong oras na handa na ang grupo na muling umusbong. Ang nagpapatuloy na digmaan sa Iran at ang kaguluhan at instability sa gitnang silangan ay lalong nagpapadali sa trabaho ng Islamic State. Samantala, sa Africa, lumalawak din ang iba pang Islamic State franchises. Ang Islamic State Sahel Province ay mabilis na nakakakuha ng kapangyarihan sa Mali, Niger, Burkina Faso at iba pang bansang Sahel kung saan karamihan sa mga global terrorism deaths ngayon ay nagaganap. Hindi ang Sahel ang pinakamapanganib na terror insurgency sa rehiyon. Ang nakakatakot na karangalang iyon ay para sa Janim, isang affiliate ng Al-Qaeda
Ngunit nakalikha ang Janim ng antas ng kaguluhan na nagbigay daan para palawakin ng ISL ang sariling operasyon at mailagay ang sarili bilang mas radikal at mas ruthless na puwersa laban sa lokal na populasyon na naniniwalang kulang pa ang Janim. Noong January, ginamit ng Islamic State West Africa Province ang drones at mortars upang atakihin ang isang pangunahing international airport sa Niger, sa nakakabilib na pagpapakita ng lumalaking kakayahan ng grupo sa Nigeria at kalapit na bansa. Nakipaglaban ang ISWAP sa puwersang militar sa mas malalaki at mas mahigpit na labanan habang nakikipagkompetensya rin sa ibang jihadist insurgency, ang Boko Haram. Sa Democratic Republic of the Congo, ilang silangang probinsya ang na-destabilize ng isang Islamic State-affiliated group na tinatawag na Allied Democratic Forces na malinaw nating sasabihin, hindi demokrasya at hindi kaalyado ng sinuman maliban sa Islamic State mismo. Bagaman, matagal nang kumikilos ang Allied Democratic Forces sa malalaking roaming ban sa bansa, naging mas mapangahas sila sa nakalipas na ilang buwan. Sa isang kapansin-pansing atake, sinalakay ng grupo ang isang Chinese-run gold mine, kumitil ng ilang lokal na minero at pinilit ang mga Chinese nationals na namamahala sa site na tumakas para sa kanilang kaligtasan. Kahit sa war-torn Congo, bihira pa rin ang mga atake sa interes ng China. Ang pinakahuling insidenteng ito ay nagpapahiwatig na ang mga partner ng Islamic State sa Congo ay nagiging interesado na rin sa mga operasyon ng mga dayuhan na kumukuha ng mga mapagkakakitaan nilang likas na yaman. Bukod dito, ang pagsiklab ng dalawang malalaking digmaan sa Asya ay nagbukas ng pagkakataon para sa isa sa pinakamapanganib na franchise ng Islamic State, ang ES Khorasan, na mabilis na palawakin ang kanilang kapangyarihan at impluensya. Aktibo ang Khorasan sa Pakistan, Uzbekistan, Afghanistan at Tajikistan. Kung sinusubaybayan mo ang global politics nitong nakaraang ilang buwan, alam mo na kasalukuyang digmaan ang dalawang bansang iyon. Mula huling bahagi ng February, nagkaroon ng labanan sa border region ng Pakistan at Afghanistan na naantala ng digmaan sa Iran. Sa kasaysayan, dito pinakamalakas ang Khorasan. Ngunit karamihan sa Islamic State ay nanatiling hindi direktang kasali sa labanan. Sa halip, ginagamit ng grupo ang instability upang palawakin ang operasyon, mag-recruit ng bagong miyembro at makaakit ng mga defectors mula sa Pakistani Taliban at iba pang insurgent groups na naghahanap ng mas hardline na kilusan. Mahalaga ring tandaan na tila handa ang Khorasan na samantalahin ang nagpapatuloy na digmaan sa Iran. Ayon kay intelligence researcher Morgan Tadic para sa Atlantic Council, mukhang handa ang ISIS na samantalahin ang momentong ito ng regional instability sa kanilang pakinabang. Partikular, tila sabik ang ISIS na makaakit ng bagong tagasunod, magpasimula ng atake, at palawakin ang teritoryo sa gitna ng kaguluhan dulot ng digmaan sa Iran at ng security situation sa Syria at Afghanistan. Dapat rin nating linawin na sa kasong ito, ang acronym na ISIS ay tila tumutukoy sa buong Islamic State movement. Sa kasalukuyan, dumaraan ang buong mundo sa isang yugto ng kaguluhan. At hindi nakapagtataka na tila nawawala sa headlines ang Islamic State. At ito ay sadyang disenyo. Natutunan ng Islamic State ang kanilang leksyon mula sa pagtatangkang bumuo ng Caliphate noong 2010 at ngayon ay naging transcontinental insurgency na lumalakas habang hindi pinapansin. Ngunit ang mga panahon ng worldwide chaos, kung saan ang mga gobyerno, militar, intelligence agencies at media outlets ay nakatuon sa iba, ay eksaktong sandali kung kailan maaaring samantalahin ng tahimik at maayos na coordinated insurgency tulad ng Islamic State ang kanilang pagkakataon. Hindi natin maibigay ang kumpletong overview ng mga kamakailang tagumpay ng Islamic State gaya ng coverage sa digmaan sa Iran o iba pang krisis sa mundo. Ngunit malinaw, ang Islamic State ay lumaki mula sa kanilang impulsive adolescent years tungo sa pagiging mature, well-connected at sobrang mapanganib na insurgency na lubos na naiintindihan ang kahalagahan ng lihim at koordinasyon. Ang pagsubaybay sa Islamic State ay parang pagtitig sa isang lawa at sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari sa ilalim ng tubig sa pamamagitan ng pagtunghay sa paminsang alon at ripples sa ibabaw. Ngunit anuman ang lumalabas na balita tungkol sa Islamic State, pareho ang konklusyon. Sa panahon ng kaguluhan sa buong mundo, ang Islamic State ay lumalakas, pinalalawak ang kanilang ambisyon at nagtatayo ng mga bagong cells sa bagong lugar na nakatuon sa mga bagong target.
Ang pinakamalala sa lahat, alam ng organisasyon na nakatingin ng ibang bansa sa ibang bagay. Sa oras na magbago iyon, naitago na ng Islamic State ang kanilang mga bakas at ang anumang plano na mabuo nila sa panahong iyon ay magiging mas mahirap ipakita o tuklasin kaysa dati.